Ang pangkaraniwang tipikal na buhay ng isang Pinoy sa paghahanda ng almusal o merienda ay umiinog sa pangmadaliang pamamaraan mula sa aking panahon na 10 pisong pandesal, monay o pang-Amerikano at pisong mantikilya na magarang nakabilot sa papel, pang-meriendang kalihim, pandikoko, balikbayan, pandiregla, pambonate at kung ilang pang uri ng tinapay na pagpipilian. Isa sa mga paborito ay ang ubing tinapay na pinagulong sa niyog na may katawagang banyaga na ubi bread o ubi bar sa panlasang ube sa bawat kagat at niyog na nagdaragdag ng linamnam. Kunin na ang mga sangkap gamit sa pagluluto at simulan na nating gawin ang ubi bar. Ang mga sangkap na ating gagamitin: harina, levadura, maligamgam na tubig, gatas na malabnaw, mantikilya, asukal na puti, pampalasang ube, para sa syrup, pulbos na ube, pulbos na asukal, tubig, at tiyong niyog para sa pang-ibabaw. Nagpainit muna tayo ng pugon sa antas na 350 Fahrenheit bago natin pagsama-samahin ang mga sangkap sa paggawa ng tinapay. Ihalo sa harina ang pampaansa. May iba't ibang uri ng levadura at paggamit. Sundin lamang ang nakasulat sa pakete. Sunod na rin natin ilagay ang asukal na puti. Habang umiikot ang ating panghalo, magtitimpla tayo ng pampalasang ube sa maligamgam na tubig. Ilagay muna natin sa isang tabi. Balikan natin ang harina. Ibuhos ang gatas kondensada habang patuloy ang paghalo. Isunod natin ng tubig na may tinimpla ang pampalasang ube. Isasama na rin natin ang tinunaw na mantikilya. Kayurin ang gilid ng haluang mangkok upang gumitna ang masa. Sa proseso ng paghahalo, maaari naman natin gawing mano-mano ang paggawa ng masa. Dahil sa pagpapakinis, gagamit tayo ng kamay. Papatayin natin ang motor at aalisin natin ang mga nalalabi sa talim ng ating pambati. Masahin ang mangkok gamit ang mga kamay. Pagulungin paikot hanggang sa makuha natin ang tama at nais na kinis at kunat ng ating masa. Ilipat natin ang masa sa isang nilangisang lutuan at ilapat ng pantay gamit ang mga kamay. Magsimula sa gitna, palapad sa gilid. Mas madali ang pagpapantay kung gagamit tayo ng makitid na pagulong. May kakunatan ng ating masa, kung kaya't kinakailangan natin ng kaunting tiyaga upang maikalat. Matapos maikalat, paraanan ng panabas ang palibot. Hayaan pansamantala ang pinagtabasan. Lalagyan lamang natin ng gatla upang pagkahurno, madali na ang paghihiwalay. Ang sukat at laki sa paggagatla ay naaayon sa ating nais. Maaaring gawin ito pakudrado o hugis na ating ipinapakita. Ipinauuna lamang namin sa inyo ang pagkakaiba ng ating ginagawa sa banyagang pamamaraan. Ang resulta ng ating nais ay ang tinapay at hindi cake, kung kaya't hindi malabo o napakalambot ang dapat asahan. Matapos natin itong magatlaan sa nais na laki, maaari na rin agad itong isalang sa pugon na pinainit sa antas na 350 Fahrenheit
sa tagal ng 20 minuto o hanggang sa maluto. Habang pinalalamig ang tinapay, gagawa muna tayo ng syrup. Salinan natin ng tubig ang isang malalim na lutuan. Isunod ang pulbos na ube. Hayaan ito ng ilang minuto hanggang sa mamaga. Sindihan ang apoy at ilagay sa katamtamang antos ng init bago isunod ang pampalasang ube. Patuloy na paghalo ang gawin hanggang sa uminit ang tinimplahang syrup. Isunod na rin natin ang pulbos na asukal. Maaaring pamalit ang 1 tasang minasang ube o ube jam sa bote. Patuloy na paghalo pa rin ang ating gagawin hanggang sa makuha natin ang nais na lapot. Pumilas ng 1 pirasong tinapay at ilubog sa pinalamig na syrup. Ibabad lamang ng ilang sandali. Ito ay upang kumagat sa loob ng tinapay ang linamnam ng ube. Patuluin bahagya upang maalis ang labis na syrup bago natin pagulungin sa ginadgad na tiyong niyog. Ang tinapay na ube ay isang pinakamasarap na panghalong merienda, lalo na kung may katambal na cola.